Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Kamusta po kayo? Ko po yung maasa na ngayong umaga sa inyong pagkagising ay taglay ninyo ang kalakasan mula sa Diyos na nagbigay sa atin ng opportunity na muli tayong magkaroon ng ibayong lakas upang i-enjoy natin ang buhay na pahiram sa atin ng Diyos. At nawa ang buong maghapon natin ay makadama tayo ng pakikisama ng Panginoon sa kabila ng mga challenges na ating nararanasan ngayon sa panahon ng pandemya. Ngayong umaga po ang ating paksang pag-aaralan ay napakaganda. Ito po ay may kinalaman sa ikalawang paksa natin about the ripples of God's glory. Ito po ay maliliit na mga alon ng kalwalhatian ng Diyos. Dahil hindi naman po natin kayang gampanan ang tungkulin ng Panginoon. Pero kahit sa mumunting kaparaanan, magagawa natin ang bagay na ito. Ang atin pong susing talata ay matatagpuan sa aklat ng Exodus 34, talatang 6. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, God merciful and gracious, long-suffering and abounding in love, and goodness and truth. Tayo po'y samantalang mananalangin. Mahabagin naming Diyos, maraming salamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin ngayong umaga. Mag-aaral po kami ng inyong banal na salita, at ito po, Panginoon, ay tungkol sa inyo, Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, at Diyos na kaunawa ng aming pangailangan. Nawa, Panginoon, ang inyong pamamatnubay sa pamagitan ng Banal na Espiritu ay siyang mararanasan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa Episo, Kapitulo 2, talatang 8 at 9, For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no man can boast. Ngayon po, sa umagang ito, sa atin pong pagpapatuloy, ay atin pong bibigyan ng pansin yung salitang, ang Diyos ay Diyos na gracious. Sa Pilipino po, ang ibig sabihin ng salitang gracious ay mabait, magiliw, at mapagmahal. Marked by kindness and courtesy, characterized by charm, goodness, and generosity of spirit. Gracious in Hebrew word, chanan, which means to bend, to be inclined. It means to be inclined to help someone. One defines it, an action from superior to an inferior has no real claim for gracious treatment. Yan po ang ibig sabihin ng salitang gracious, mabait, magiliw. Yan po ang isa sa mga ugali o yung attributes ng ating Panginoon na kung saan itong bagay na ito ay dapat mapasa atin na tayo po'y gracious, magiliw tayo, mabait tayo, maging sa mga taong hindi natin kakilala, hindi gaano tayo acquainted, pero naroon pa rin yung pagiging magiliw natin at tayo po'y maunawain sa mga bagay na ito. Ano po ang mangyayari kapag tayo ay gracious na mga tao? Bilang mga anak ng Diyos, no? Bago natin talakayin po yan, ay bibigyan natin ng pansin kung ano ang resulta ng pagiging gracious ng Diyos para sa atin na mga tao bilang kanyang nilalang sa sanlibutan ito. Ang sabi po, kapag tayo po, ang Diyos ay gracious, ang ibig sabihin, magkakaroon po tayo ng kaligtasan. Ang sabi po nga, the gracious nature of God give us confidence to call on Him. Pangalawa po, to save us from our sins. So ang pagiging magiliw, pagiging mabait, at pagiging maunawain ng Diyos
Ito po ay siyang magliligtas sa atin o ang nagligtas sa atin. Siya tiyak na kapahamakan. Dahil ang Diyos natin mapagmahal sa kabila po na tayo ay makasalanan at siya po ang kaniyang biyaya ay sagana na pinagkakaloob sa atin. His grace is abundant to each one of us. At dahil diyan, nung tayo po ay nagkasala, binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkakaroon tayo ng panibagong sigla sa buhay natin. Magkakaroon tayo ng opportunity na magkaroon muli tayo ng pakikipag-ugnay sa Kanya. Sabi nga po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So as a result of the graciousness of God, ang kaligtasan po ay napasa atin sa pamagitan po ng pagpapadala ng Diyos ng Kanyang anak na si Jesucristo sa sanlibutan ito upang tayo po ay tubusin sa ating pagkakasala at sa pamagitan nito manumbalik ang ating relasyon sa Diyos dahil tayo po ay nagkasala sa Kanya. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay dakila because God is gracious. Binigyan po niya tayo ng opportunity na bagaman tayo po'y makasalanan, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na muling maging anak ng Diyos. Sabi nga po sa Romans 5 verse 8, But God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Dito ipinapakita po mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal na mga kaibigan, na ang Diyos natin ay napakabuti. Our God is gracious. Siya po ay maunawain sa atin sa kabila na tayo po hindi na umabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sabi nga po, ipinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin na nung tayo po'y makasalanan pa, siya ay namatay para sa atin. Although ngayon, makasalanan pa rin tayo, kaya nga patuloy pa rin ginagampanan ng Panginoong Hesus ang kanyang tungkulin doon sa langit na bayan upang mamamagitan sa Ama, upang sa pamagitan nito ang ating relasyon na hindi kasang-ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Kapag lumapit tayo sa Kanya, siya po'y handang magpatawad sa atin, handa po siyang mamagitan sa atin sa Ama sa langit upang kumagkagayon sa ganitong kaparaanan, tayo po magkaroon ng pag-asa. Ang sabi po sa mga awit 51:1 and 2, Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion. Blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Ito po yung panalangin ni Haring David. Pagkatapos po siya nagkasala, napalayo sa Diyos, bagamat siya ay hari ng Israel, ngunit ang kanya pong ginawa ay isang kasalanan na hindi maganda ang halimbawang naibigay niya sa mga taong kanyang pinamumunuan. Nung una, hindi pa niya ito gaanong napansin. Pero dahil sa pamagitan ng propeta, propeta Nathan, ito po ay ipinamanhik sa kanya o ipinaalam sa kanya at sinabi sa kanya na siya ay nagkasala sa Panginoon. Instead na maging defensive pa siya at hindi niya aminin ang mga bagay na ito, ang ginawa ni Haring David, tinanggap po niya na tunay nga nagkasala siya sa Panginoon. Kaya nga sa mga awit 51, 1 at 2, naroon po kanyang panalangin na kanyang sinasabi rito, Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion, ng inyong kahabagan. Blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. So ito pong karanasang ni Haring David na ito ay maaring maging karanasan din sa ating buhay na kapag tayo po'y nagkasala sa Panginoon, ngunit dahil ang Diyos natin po is a gracious God, is willing to forgive us of all the unrighteousness that we have done against God, upang kung magkagayon, magkaroon tayo ng panunumbalik ng ating relasyon sa ating Panginoon. Ito po ang naging karanasan ni Haring David na pwede rin po nating sundan, at sa pamagitan nito, magkaroon tayo ng panibagong sigla sa ating paglilingkod at sa ating kaugnayan sa Diyos. Ngayon po,
pagkatapos po na ang ating Panginoon ay ibinigay ang kanyang grace sa bawat isa sa atin, paano naman po dinil tayo ng Panginoon na para kung magkagayon, ang relasyon nating ito ay mapanatili sa atin. Ang sabi nga po sa isang comment, we do not deserve anything from God. Everything we have from Him is of His grace. So yung lahat ng mga bagay na ibinigay o ating nararanasan ngayon ay dahil po sa biyaya ng Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki at sabihin natin sa ating sarili, magaling ako. Ako ay kayang-kaya ko yung mga bagay na ito. Kung wala po ang biyaya o ang grasya ng Panginoon, hindi po tayo magsusurvive sa ating kapanahunan ngayon. Maging yung ating relasyon sa ating kapwa-tao, relasyon natin sa ating pamilya, relasyon natin sa lipunan na ating ginagalawan, at maging ang ating higit sa lahat relasyon natin sa Diyos. Kung hindi po siya nagbigay ng biyaya sa bawat isa sa atin, ang relasyong ito ay hindi po natin makakamit yung tunay na ninais natin na kung saan mararamdaman natin ang pamamatnubay ng Panginoon. If we got what we deserve, we wouldn't even be here. He gave us many things that we absolutely do not deserve. Hindi natin deserve. Ang sabi nga sa aklat ng Roma 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin. And ang resulta po noon ay kamatayan. Pero ang ginawa ng Diyos, sa pamagitan po ng kanyang biyaya, pinagkalooban po tayo ng buhay na walang hanggan. We need to strengthen our faith in the grace of God and ask Him for those things that we do not deserve. He is a gracious God. Yan po ang assurance na ibinibigay sa atin. So yung characteristic ng Panginoon na pagiging gracious, ito po ay blessing sa bawat isa sa atin, sa bawat nilalang sa ibabaw ng lupang ito. Ang ibig sabihin na mayroon po tayong mayroon tayong Diyos na mahabagin. Mayroon tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng opportunity sa kabila po ng ating nawalang relasyon sa Kanya. So, dinidil pa rin niya tayo na Kanyang mga anak, na tayo pa rin po na tayo ay mahalaga sa Kanya. Bagamat tayo, hindi deserve natin yung kabutihan ng Diyos dahil nagkasala tayo. Pero binigyan pa rin niya tayo ng opportunity na ang atin pong buhay ay magkaroon ng sense of direction, na ang ating buhay ay magkaroon ng pag-asa. Magkaroon po tayo ng magandang pagkakataon na makasama ang Diyos pagdating ng araw ng Kanyang ikalawang pagparito. Ngayon, kamusta naman po ang ating dealings o yung ating pakikipagkapwa-tao? Dahil binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan, binigyan tayo ng Diyos ng grace, na ito po'y walang bayad mula sa Kanya. Yung Kanyang biyaya na ito ay pinagkaloob sa atin. Ano naman po kaya ang ating pakikipag-ugnay sa ating kapwa-tao? Ayon po sa Zechariah 7:9, thus has the Lord of hosts said, defends true justice and practice kindness and compassion each to his brother. Yan po ang sinasabi sa aklat ng Zechariah 7:9. Ang Diyos po, ang Panginoon, ay nagsasabi sa atin, yung tunay na hustisya at ang tunay na pagiging mabuti, mabait na mga tao at pagiging mahabagin ay dapat natin pong ipakita sa ating kapwa-tao dahil siya po'y unang nagbigay ng grace na ito sa atin. Una siyang nagmahal sa atin at una niyang ibinigay ang buhay sa bawat isa sa atin upang sa pamagitan nito, magkaroon po tayo ng opportunity na ma-enjoy ang buhay ng buong kapuspusan. Ang kailangan lamang natin na kung papaano natin natanggap ang biyayang ito, kung papaano tayo nakaramdam at atin pong naging bahagi ng ating karanasan yung graciousness of the Lord. Sana po ito rin ay mapaparanas natin sa ating kapwa-tao. Maaring sabihin na sa natin, Pastor, maganda lang yan sabihin.
pero mahirap gawin ang bagay na yon. Totoo po yun, mga minamahal na mga kaibigan, mga minamahal mga kapatid, na kung wala po ang biyaya ng Diyos, kung wala po ang Panginoon sa buhay natin, at wala ang banal na Espiritu sa buhay natin, yung mga bagay na ito na gusto nating gawin sa ating kapwa-tao, ay hindi natin magagawa. Yung kabutihan na nais nating ipadama sa ibang mga tao, ay hindi mangyayari ito kung wala ang Panginoon. Lalo tigit sa mga taong halimbawa ay nag-agrabyado sa atin, yung mga taong kung minsan nakakadulot ng maaring sakit ng loob sa atin. Parang mahirap yata maging gracious dito, lalo tigit sa ating mga tao. Kung wala po yung Panginoon, yung buhay natin na nakakonek sa Panginoon, hindi po natin magagawa ang bagay na ito. Ang sabi pa po rito sa ating pinag-aaralan ngayong umaga, God command us to treat others the way that we have been treated by Him. Kaya yung golden rule na, do unto others as you would like others do unto you. Napakaganda po ito. Bagaman kung minsan gusto natin nagawan tayo ng iba ng maganda, pero kung minsan kabaliktaran naman ang nagagawa natin. At may mga taong gusto na ginagawan mo na ng mabuti, pero in the end, on the other side, ay kabaliktaran naman ang kanyang ibinibigay sa atin, sama ng loob. At kung minsan, hindi marunong magpasalamat man lang, gumawa ka na ng pabor, binigyan mo na siya ng opportunity para mabigyan siya ng pagkakataon na maaring maging maganda yung kanyang kalagayan, pero minsan hindi marunong magpasalamat. Sa simpleng bagay, naroon sa isang lugar, pumunta kayo, medyo masikip yung lugar, so nag-offer ka maari ng upuan, binigyan mo siya ng opportunity na magiging maganda yung kanyang kalagayan, kung minsan hindi na nagpapasalamat, hindi pa rin tumitingin, at seryoso pa rin yung mukha. Minsan naranasan natin ito, kaya sasabihin natin next time, hindi ako mag-o-offer na hindi na ako magmamagandang loob kasi hindi man lamang marunong magpasalamat. Pero alam po ninyo, minsan nagagawa rin natin ito sa ating Panginoon. Maraming bagay na ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, pero hindi natin siya napapasalamatan. Minsan ay sinisisi pa natin yung ang Panginoon sa mga bagay na kagagawa natin. Instead na tayo po ay maging mapasalamatin sa Diyos, magpasalamat tayo, sinisisi pa natin siya sa mga bagay na wala naman siyang kinalaman. So, we need to be gracious. Mercy and compassion and grace are essential expression of God's character. So, kung ipinapakita po natin na tayo po ay maawain sa ating kapwa, naroon po puno tayo ng compassion o kahabagan sa ating mga kapwa-tao, at we have that grace, yung pagiging mapagbigay natin o tayo ay mabait at magiliw sa ating kapwa-tao. Yang sabi po ng ating pag-aaral ngayong umaga, that is an essential expression of God's character. Kaya yung karakter ng pagiging magiliw, mabait, at tayo po ay mapagbigay, itong mga bagay na ito po pala ay karakter ng ating Panginoon. Na kapag ginawa natin ito, this is an expression na reflection ng karakter ng Panginoon ay nakikita sa ating buhay. They are how He treats us, and that is how He expects us, His people, to treat others. Kung paano po pinagkaloob ng Diyos ang kanyang biyaya o ang kanyang grasya at ang kanyang kahabagan sa atin, dapat rin po gawin natin ito sa ating kapwa-tao. Mayroon pong kasaysayan dito, maikli ang ating pag-aaral na ito dahil ito po ay isang series na pag-aaral na may kinalaman sa ripples of God's glory. Nais ko pong mag-share sa inyo ng isang kasaysayan na ito po ay naganap. Ito po ay nabasa ko sa isang panulat. At nais kong i-share ngayong umaga.
para sa ating lahat upang sa pamagitan nito kapulutan natin ng aral. Doon po sa Southeast Asia, bahagi rin po, tayo po ay dito rin sa Asia, no? Mayroon pong isang babae, ang pangalan niya ay si Liang. Hindi ko alam kung ito ay Chinese or ano man ang kanyang lahi. Siya po ay mayroong asawang lalaki, siyempre babae yan, asawang lalaki, na naging isang Kristiyano, mananampalataya. Kinilala niya, tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At bahagi po ng katuwaan niya, nais naman niya po itong i-share sa iba, lalo tigit doon sa kanilang neighboring village. Siya, yung lalaki, yung asawa ni Liang, at ang kanyang dalawang mga kasama na mananampalataya, ay sila po ay pumunta doon sa isang village na hindi pa nakakakinig tungkol sa salita ng Diyos. Iba ang kanilang paniniwala. Nung dumating po sila roon, ay nagpasimula po silang magpakilala at kung ano ang kanilang pabalitang dala at isinyer niya sa iba. But unfortunately, ang nangyari po, sila po ay binugbog at pinahirapan ng mga taong ito at sa kasamaang palad, yung asawa ni Liang, siya po ay namatay nung panahong yon. So, nagkaroon po ng demoralization, siyempre, sa church na sa kabilang village na kung saan sila naroon. Pero gayon pa man, yung isang tao pong bagong mananampalataya, ang init po nun sa pananampalataya, kung ano ang kanyang natanggap na pabalita sa Panginoon, nais niya pong i-share sa iba. So, sa madaling salita, ang church na kinaaniban ni Liang ay nagdesisyon muli na babalik sila doon sa village na yon kung saan yung kanyang asawa ay namatay. So, yung dalawang lalaki na previously ay kasama sa group, ay muling pumunta roon, pero during this time, si Liang ay nagdesisyon siyang sumama sa grupo at sila po pumunta sa lugar na kung saan doon po namatay ang kanyang asawa at nais niya magsaksi sa kanila tungkol sa kabutihan ng Diyos. They went to the marketplace in the village to share the gospel. And again, an angry group would want to attack them. So, atakihin sila muli ng mga grupo ng mga tao na iba ang kanilang paniniwala. Ayaw nila na sa lugar na kanilang kilalagyan ay magkaroon ng mga taong katulad nila na mananampalatayang Kristiyano na kumikilala sa Panginoon dahil iba ang kanilang paniniwala. Bago po magawa ng mga taong ito, ang gusto nilang gawin, si Liang ay pumagitna doon sa mga tao na naroroon. At ang sabi niya, ako yung widow ng taong pinatay ninyo, 3 linggo na ang nakalilipas. Pero nais kong sabihin sa inyo na ang aking asawa, bagamat siya ay namatay, ang plano o yung pangako ng Diyos para sa kanya na buhay na walang hanggan ay kanyang makakamit. Kaya, ang sabi niya, kung ang asawa ko ay naririto lang, siguro pinatawad rin kayo. At ako ngayon ay nagpapatawad rin sa inyo. I can forgive you because God has forgiven me. Yung mga tao nagulat, mayroon ditong babae na yung asawa niya ay pinatay na nga, pero naroroon pa rin yung handa pa rin magpatawad. Ang resulta po, instead na sila po ay maging marahas, yung mga taong ito, nung gabing iyon, kinagabihan, sila po ay pumunta roon sa lugar na kung saan si Liang at kasama ng kanyang kasama ay naroroon sila nagbibigay ng pabalita. At ayon po sa kasaysayan, that night, many of those same people who killed her husband came to know the grace of God in Christ Jesus. So yung mga tao po
na naging instrumento maging sa kamatayan ng kanyang asawa ay pumunta roon at nais nila mapakinggan yung pabalitang dala niliyang na itong bagay na ito ay hindi binigay sa unang pagkakataon na ito ang naging dahilanan ng kamatayan ng kanyang asawa. Pero ngayon, sa kapanahonang ito nung naroon na si Liang, kasama ang kanyang dalawang mga lalaki na dating nangaral na nagbigay sila ng pabalita, and people started to listen them. At kanila pong napakinggan kung gaano kabuti ang Diyos at ang grasya ng Diyos na ipinagkaloob sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Our God is a gracious God. And as His disciples, we ought to follow His example of being gracious. In doing this, the ripple of God's glory will be reflected in our life. Kaya, mga minamahal mga kapatid, minamahal mga kaibigan, saan man po kayo naroon, yung pagiging gracious natin, yung pagiging mabait natin, pagiging magiliw natin, at yung karakter ng Panginoon ay patuloy po nating gawin at maging bahagi ng ating karanasan. At sa pamagitan ng ganitong kalagayan, marami pong mga tao ang makakilala ang Panginoon. Dahil nakikita niya na sa pamagitan ng ating buhay, sa pamagitan ng ating smile, we are reflecting the character of God. Nawapagpalain tayo ng Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay mananalangin. Makapangyarihan naming Diyos, salamat po na marami sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin. Nawa ang aming maikling pag-aaral ngayon about the graciousness of God maging karanasan ng bawat isa sa amin. Dahil kami bilang inyong mga anak na naghihintay sa inyong ikalawang pagparito, ang gusto na makita ng mga tao ay ang kabuhayan na mayroong pagbabago, kabuhayan na ang Panginoon ay siyang nakikita sa amin at hindi lamang ang aming sinasabi kundi ang aming ginagawa ay siya pong magiging inspirasyon para sa kanila na tanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas sa aming buhay. Kaya idinadalangin ko po ang bawat isa sa amin ngayon na sa buong maghapong ito, sa mga gawaing aming gagampanan, sa pamagitan ng aming pagsasalita at sa aming pakikipagkapwa-tao, ang Panginoon ang siya makikita sa amin sa pamagitan ng aming buhay na ginagampanan. Umaasa po kami na ang aming dalangin ngayon nakarating sa inyong kaharian. Ito po hiling namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa lahat.